Samantala, duda naman si Senador Leila de Lima sa motibo ng pamahalaan sa pagbibigay ng seguridad sa sinasabing drug lord na si Kerwin Espinosa. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Pinagdududahan ni Senator Leila de Lima ang planong pagbibigay ng pamahalaan kay Kerwin Espinosa ng karagdagang seguridad at pagsasailalim sa kanya sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Ayon sa senadora, maaaring maging kapalit ito ang pag-udyo kay Erwin na isangkot siya sa drug operation sa bansa. Hindi na ako magugulat kung ganyan din ang mangyayari kay Kerwin Espinosa. Na yan ang magiging parang quid pro quo na pababalikin siya dito. Maaari din umanong babala na kay Erwin ang pagkakapatay sa ama niyang si Albuera Mayor Rolando Espinosa upang mapilitan na siyang idawit ang senadora. Ganun din ang ginawa kay JB Sebastian. Yung Bilibid riot, I think that to me was also a warning to JB Sebastian to cooperate. Muli ring binatikos ni Senator de Lima ang tila pag-single out sa kanya at paggamit ng resources ng Executive Department para sa paghahain ng kaso laban sa kanya sa halip na tutukan ang iba pang problema sa bansa. Maging ang pag-amin niya sa naging relasyon sa dati niyang driver bodyguard na si Ronnie Dayan ay ginagamit na rin anya para sa kanyang drug case at para matanggalan na siya ng lisensya bilang abogado. That's not at all proof, I tell you. Especially that alam ko ang sarili ko na wala talaga akong kinalaman dyan. No one can judge me on my morality. Nanindigan naman si Senator Leila de Lima na hindi siya magbibitiw sa kanyang pwesto dahil dapat anya ang gumawa nito ay yung mga gumagamit ng kanilang posisyon upang mag-imbento ng mga issue at man-blackmail ng mga testigo laban sa kanya. Nakarelasyon ni Senadora de Lima na si Ronnie Dayan na umano'y sangkot sa droga. Hawak na ng mga otoridad. I would like to present to you Mr. Ronnie Dayan. Buhay na buhay, poging-pogi, and walang problema. May arthritis lang. Kaya pakangkaang siya maglalakad. May arthritis. He was arrested by operatives of Police Regional Office 1 under Police Chief Superintendent Greg Pimentel. Dalawang province ang nag-operate nito. Yung La Union Police Provincial Office led by Police Senior Superintendent Francisco and also operatives from Pangasinan Police Provincial Office led by Police Senior Superintendent Ronald Lee. Matagal ito na operation dahil talagang nagtago siya ng husto. Nasa bundok siya nagtago, parang close to ermitanyo na wala makakita sa kanyang tao. All the while, we were looking for him. Siya pala ay doon nagtago sa Sitio Bato. Sitio Bato, Barangay Lakong, San Gabriel, La Union. Doon siya nagtatago ng matagal. But nagkakaroon ng habulan, matagal yung chase nila, yung literal chase talaga, takbuhan sa bundok with our operatives. Nagtago pa siya sa ilog, lahat-lahat na ginawa niya, escape and evasion, but yung ating mga operatives ay magaling rin na pursuer. Talagang hindi siya tinigilan hanggat nahuli doon sa Sitio Turod, Barangay San Felipe, San Juan, La Union. Finally, doon siya nahuli kaninang umaga at around 11:55 in the morning. Per my interview with him, he told me that he's going to be friendly witness to the Congress hearing, to the congressional hearing, which will be conducted either tomorrow or the following day. I told him, libre ka. You can either be a friendly witness or a hostile witness. It depends upon your choice kung anong gusto mo. But he told me that he will be a friendly witness. He's willing to tell all
lahat ng alam niya, lahat ng itatanong sa kanya sa Kongreso ay sasagutin po niya base lamang po sa katotohanan. We do not exert undue duress or undue pressure upon him. Kita naman nyo, walang gasgas. Hindi po siya sinaktan, hindi siya tinakot, hindi siya sinaywar. Yun lang daw gagawin niya bukas sa hearing. Magsasabi siya ng katotohanan. So, from here, after this, I will turn him over to the Sergeant at Arms of the Congress, Lieutenant General Ditabali, retired. Sir, andito ka, sir. General Ditabali will receive him from us, then escorta namin going to the Congress. Saan ba ito ipa-check-in, sir? I-check-in inside the complex, sir. Akala ko sa hotel. So, sa loob ng Congress, sir. So, ito-turn over natin doon kay General Ditabali. So, that's all. Again, buhay ha, buhay. Witness kayo, buhay. Yan dito. Hindi na mamatayan. Buhay yan. Lalo-lalo na pag mapunta kay General Ditabali yan, talagang isi-secure nila yan. Walang, sir, magsabi ka lang sir kung kailangan mo ng support ng police doon sir ha? Para, sir, para masecure natin ito. Mamaya tayo na ng pagbintangan kung may mangyari dito. Mahirap na. So, Ronnie Dayan is here. Any questions? Hi sir, Tuesday po, DZWB. Tuesday. Sir, with due indulgence sir, pwede po bang malaman kay Mr. Dayan yung ilang impormasyon na nagsasabing matagal na daw niyang gustong sumuko, kaya lang takot siya doon sa kanyang security and he needs assurance po na magiging ligtas siya. And nasabi niyo naman kanina na he was arrested Yeah. but not surrendered. No, sorry. Actually, takot daw siya noon mag-surrender. Gusto na niya mag-surrender. Pero natakot siya sa safety niya unless daw ma-secure niya yung assurance ng provincial director ng Pangasinan na si Colonel Lee. Kaya nga yung kapatid daw niya naghahanap ng layasoning kay Colonel Lee. But apparently hindi ata na-establish kaya nagtago na lang siya. So gusto daw niya mag-surrender but takot siya, kaya nagtago siya. Tingnan nyo, walang pusas, ha? Hindi na pinupusasan. He's free as a bird. Pero, siniguro lang namin na meron siyang protection. Pero dito, wala. Pwede siya tirahin dito. Dito, safe siya dito. Sir, follow up lang sir. Yung walang posas niya, sir, arrested pa rin kahit walang Yeah, posas. just leave it to us. We know how to deal our arrested subjects. Just leave it to us. Basta what is important is safe siya. Sabihin naman ninyo na unfair kayo sir pag ibang kriminal nakapusas. Ito ngayon matagal ang hinahanap, walang pusas. No. Thank you, sir. Kaya namin yan siya i-control kahit walang pusas. Affidavit? Ito namin sa Congress eh. Wala na kaming time magkuha ng affidavit. Bahala na yung Congress doon maghawak sa kanya. Anyway, sasabihin naman daw niya lahat doon sa... Pero anyway, pag-usapan namin yan sa Congress kung pwede kami doon habang nandoon sila, kukuha kami ng affidavit. Pwede ba sir? Habang sa custodian nyo, kuha namin affidavit? Doon sa custodian nyo, pwede? Okay. Pero maghanap din ng abogado mo. Kailangan, meron ka bang kilala abogado? Wala. Hanapan tayo ng PAW. Abogado ng PAW. Wala daw siya abogado. Maghanap tayo. Lawyer, counsel of your own choice para pagkuha ng affidavit mo, assisted by a lawyer ka.
Tingnan mo lang mamaya, ha? Okay. Ano? Ha? Sino bang nag-offer ng reward? BCC, sir. BCC. Magkano yon? 1 million. 1 million. Okay, General Pimentel, you collect the 1 million, sir, doon sa BCC, ha? Puntakin mo lang si Kwan, sir, si Dante Jimenez, no? Dante Jimenez? Ha? Ha? Ano bang sinabi sa reward? Reward sa makahuli o sa magbigay ng informasyon? Ganito yan, pag government yung DILG reward money namin, strictly for the informant yan. Pero, depende sa sinasabi, hindi naman government money yung basis eh. That is a private money. So, depende sila kung anong gusto na sabihin. Sabihin nila, ibigay namin ito sa police na nakahuli, then, pwede nila ibigay. Pag sinabi lang, ibigay namin ito sa, nagbigay na information sa police, then, depende na. Samantala, duda naman si Senador Leila de Lima sa motibo ng pamahalaan sa pagbibigay ng seguridad sa sinasabing drug lord na si Kerwin Espinosa. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Pinagdududahan ni Senator Leila de Lima ang planong pagbibigay ng pamahalaan kay Kerwin Espinosa ng karagdagang seguridad at pagsasailalim sa kanya sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Ayon sa Senadora, maaaring maging kapalit ito ang pag-udyo kay Erwin na isangkot siya sa drug operation sa bansa. Hindi na ako magugulat kung ganyan din ang mangyayari kay Kerwin Espinosa. Na yan ang magiging parang quid pro quo na pababalikin siya dito. Maaari din naman babala na kay Erwin ang pagkakapatay sa ama niyang si Albuera Mayor Rolando Espinosa upang mapilitan na siyang idawit ang senadora. Ganun din ang ginawa kay JB Sebastian. Yung Bilibid riot, I think that to me was also a warning to JB Sebastian to cooperate. Muli ring binatikos ni Senator de Lima ang tila pag-single out sa kanya at paggamit ng resources ng Executive Department para sa paghahain ng kaso laban sa kanya sa halip na tutukan ang iba pang problema sa bansa. Maging ang pag-amin niya sa naging relasyon sa dati niyang driver bodyguard na si Ronnie Dayan ay ginagamit na rin anya para sa kanyang drug case at para matanggalan na siya ng lisensya bilang abogado. That's not at all proof, I tell you. Especially that alam ko ang sarili ko na wala talaga akong kinalaman dyan. No one can judge me on my morality. Nanindigan naman si Senator Leila de Lima na hindi siya magbibitiw sa kanyang pwesto dahil dapat anya ang gumawa nito ay yung mga gumagamit ng kanilang posisyon upang mag-imbento ng mga issue at man-blackmail ng mga testigo laban sa kanya. Nakarelasyon ni Senadora de Lima na si Ronnie Dayan na umano'y sangkot sa droga. Hawak na ng mga otoridad. I would like to present to you Mr. Ronnie Dayan. Buhay na buhay, poging-pogi, and walang problema. May arthritis lang. Kaya pakangkaang siya maglalakad. May arthritis. He was arrested by operatives of Police Regional Office 1 under Police Chief Superintendent Greg Pimentel. Dalawang province ang nag-operate nito. Yung La Union Police Provincial Office led by Police Senior Superintendent Francisco and also operatives from Pangasinan Police Provincial Office led by Police Senior Superintendent Ronald Lee. Matagal ito na operation dahil talagang nagtago siya ng husto. Nasa bundok siya nagtago, parang close to Ermitanyo, na wala makakita sa kanyang tao. All the while, we were looking for him. Siya pala ay doon nagtago sa Sitio Bato. Sitio Bato, Barangay Lakong, San Gabriel, La Union. Doon siya nagtatago ng matagal. But nagkakaroon ng habulan, matagal yung chase nila, yung literal chase talaga, takbuhan sa bundok with our operatives. Nagtago pa siya sa ilog, lahat-lahat na ginawa niya, escape and evasion, but yung ating mga operatives ay magaling rin na pursuer. Talagang hindi siya tinigilan hanggat nahuli
doon sa Sitio Turod, Barangay San Felipe, San Juan, La Union. Finally, doon siya nahuli kaninang umaga at around 11:55 in the morning. Per my interview with him,